Hollywood TV. Naglakad ako papunta sa lecture hall na luhaan ang mga mata. Hindi ko pa rin ma-digest ang balita, nakapasa ako sa exam. Hindi lang basta ipinasa pero ginawa ko ito with flying colors. Nakarating ako sa ika-18 pwesto. I'm officially a college student from Harvey University. Ang pag-iisip ay nagdulot ng panibagong luha sa aking mga mata at mabilis ko itong pinunasan gamit ang aking mga daliri bago pa ito makita ng sinuman. Matutuwa si Papa na marinig ang balita. Matutuwa din si Lola at ang 8 kapatid ko, kapag nabalitaan nila ang una kong tagumpay sa university. Pinagsalikop ko ang aking mga daliri at kontentong bumuntong hininga habang nakaupo sa huling magagamit na upuan sa third row na nakaharap sa stage. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa kanila ang balita. Natigil ang pagmamadali sa loob ng kwarto. Biglang tumahimik ang silid, kung ang isang balahibo ay lumapag sa sahig ay maririnig ito sa paglapag nito sa ilalim. Ang biglaang pagbabago ng atmosphere ay nagtaas ng ulo para mag-imbestiga. Sakto namang pumasok si Gabriel sa kwarto. Sinundan ng malalapad na mga mata ang kanyang figura hanggang sa maupo siya sa huling magagamit na upuan sa first row. Akala ko ay titigil na ang lahat sa pagtingin sa kanya pagkatapos niyang maupo sa upuan. Ako ay nagkamali. Bagkus ay tila dumami ang mga nagtataka na sulyap hanggang sa lahat ng estudyante sa loob ng silid ay nakatingin sa kanya. Ngunit hindi napapansin ni Gabriel ang atensyon na naaakit niya. Nakatuon ang atensyon niya sa stage habang proud siyang nakaupo sa upuan niya na parang haring walang pakialam kahit kanino. Ramdam na ramdam ko ang pagnipis ng pasensya niya mula sa pagkakaupo ko. Ilang beses niyang pinasadahan ng mga daliri ang buhok niya na senyales na lalo siyang naiinip habang lumilipas ang oras. Katulad ko, gusto niyang matapos agad ang student assembly. Walang sinuman sa loob ng kwarto ang mas makakabasa ng mga kilos niya kaysa sa akin. Malamang ay iniisip na niyang umuwi ngayon. Ang lalaki minsan ay kulang sa pasensya. Nang umulan ang langit ng pasensya sa lupa ay hindi na siya nag-abalang makahuli. Pero inaamin kong hindi lang siya ang sabik na makauwi. Nararamdaman ko ang parehong dami ng pagkabalisa gaya ng naramdaman niya dahil ang aming daughter ay nasa bahay na sabik na naghihintay sa amin na bumalik. Speaking of Faith Viena, iniisip ko kung ano ang ginagawa niya ngayon. I was hoping though that she's not having one of her tearful fit. Ngunit pagkatapos ay malalaman ni Elisa kung ano ang gagawin kung siya ay nasa isa. Si Mrs. Foster, ang school principal, ay umakyat sa stage. Nabalot ng magalang na katahimikan ang silid nang kunin niya ang mikropono mula sa isa sa kanyang mga staff. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to Harvey University. It's such an honor to have you here today. But before I started my speech, I would like to congratulate you all for passing the entrance exam. All of you did a good job, but above all, I would like to commend the students who topped the entrance exam. I will call the top 50 students, and when you hear your name please stand up on your seat, so everyone can see you. Sinimulang tawagin ng principal ang mga pangalan sa kanyang listahan. Nagsimula siya sa taong rank number 50. Pinakinggan ko ang mga pangalan hanggang sa tinawag ang pangalan ko. Rank number 18, Monica Phoenix Castillo. Huminto ang principal at ngumiti sa akin mula sa stage bago siya nagpatuloy sa susunod. Nakita kong napalingon si Gabriel sa direksyon ko nang tinawag ang pangalan ko at binigyan ako ng pinakamatamis na ngiti na kaya niyang ibigay. Sapat na ang ngiting yun para maging gel o ang tuhod ko. Ngumiti ako pabalik, nanlilisik ang mga mata ko sa sulok. Ipinagpatuloy ng principal ang pagtawag sa mga pangalan hanggang sa lahat ng estudyante ay nakatayo na sa kanilang mga upuan maliban sa last one. And for the last but not the least, the one who topped the entrance exam, I proudly present to you the student who achieved the number 1 spot by perfecting his entrance exam. Please come to the stage, Mr. Gabriel Carter Anderson. What? Nangunguna si Gabriel sa exam. Tama ba ang narinig ko? O pinaglalaroan ba ako ng aking imahinasyon? Mr. Gabriel Carter Anderson, please come up to the stage. Nawala ang pagdududa ko nang tawagin muli ng school principal ang pangalan niya. Sa pagkakataong ito ay dahan-dahang tumayo si Gabriel sa kanyang kinauupuan. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang kalapit na upuan bilang suporta habang pinapanood ko siyang umakyat sa stage. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko para makasigurado na siya talaga ang umaakyat sa stage. Nang tuluyan na akong makabawi sa gulat ay inayos ko ang aking likod. Ni minsan ay hindi ko inalis ang mata ko sa kanya sa takot na mawawala siya kung hahayaan ko siyang mawala sa paningin ko.
Gabriel looked so good, so damn good that I realized na hindi lang pala ako ang tumitingin sa kanya ng matapang na paghanga. Lahat ng nasa loob ng kwarto, lalo na ang mga babaeng estudyante, ay nakatingin sa direksyon niya. Sino ba naman ang hindi hahanga kay Gabriel kung halos perpekto siya sa lahat ng panig? Hindi lang siya gwapo kundi matalino rin siya. Ang aming daughter ay tumama sa genetic jackpot. Ang kanyang ama ay hindi lamang gwapo, siya ay may talento at matalino rin. Ano pa ba ang mahihiling ko sa isang lalaki? Nang makarating si Gabriel sa stage, sumambulat ang silid sa palakpakan. The rest who topped the exam were all forgotten. Sa kanya na lang ngayon nakatuon ang atensyon. Mapagpakumbaba niyang iniyuko ang ulo sa mga tao na parang nagpapasalamat sa kanila. Pinagmasdan niya ang madla hanggang sa matamaan niya ako ng tingin. Hindi ko ini-expect nang ngingiti siya pero ngumiti siya, lumukot ang mata niya sa sulok. Napakatingkad ng ngiti na nagpasilaw sa buong silid at nawala ng hininga. Sabi ko, papasa ako sa exam. Iyon ang sinasabi sa akin ng mukha niya. Mr. Anderson is a fine art student. He's a man of various talents. Aside from painting, he could play various musical instruments, especially the violin. And girls, Mr. Anderson here is single and available pa. Pang-aasar at kinindatan siya ng principal. Nagsisigawan sa sarap ang mga babae habang tinitigan siya na parang masarap na piece of morsel. Si Gabriel ay nakakaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Kinailangan ko ng hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili na hindi siya agawin sa stage, at sabihin sa mga babaeng humahanga sa kanya ngayong akin na siya. Please give a short inspiring message to your fellow students, Mr. Anderson. Sabi ng principal at binigay sa kanya ang microphone. Thank you Mrs. Foster for the sparkly introduction. Akala ko sinusubukan mo akong ibenta sa isang auction house. Ngumiti ng matamis ang principal kay Gabriel. First day pa lang niya pero nakakagawa na siya ng kapansin-pansing impression. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil ang totoo, hindi ako nag-aral para sa exam. Casual na sabi ni Gabriel sabay pasok ng kaliwang kamay sa bulsa ng uniform niya. Nagtawanan ang mga tao na parang isang malaking biro lang ang sinabi niya. Walang makakaisip na nagsasabi si Gabriel ng totoo. Anyways, dedication and hard work is all that it takes to achieve one's goal. We must all do our best while we're here in the university. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Hindi lang ninakaw ni Gabriel ang puso ng mga babae sa kanyang hindi mapaglabanan na alindog, but he was also making the boys admire him as well. Aalis na sana si Gabriel sa stage pero huminto sa kalagitnaan. Baka may nakalimutan siyang sabihing importante. Muli niyang itinaas ang mikropono. I would like to correct our Madam Principal for her remark about me. It was an honest mistake on her part. I'm not single, definitely not available. I've got a daughter and a wife. Ang mga tao ay sumabog sa isa pang alon ng malutong na tawanan. Akala nila siya ay may kahangahangang sense of humor nang hindi niya namamalayan na nagsasabi siya ng kalahati ng katotohanan. May anak siya, pero nakalimutan niyang isama ang salitang ex-wife. Makalipas ang isang oras nang matapos ang students' assembly ay agad akong pumasok sa parking area bago ang kahit sino ay makakakita sa akin na umalis. Ilang minuto pa ay binuksan ni Gabriel ang pinto at sumakay sa driver's seat. Tinitigan ko siya nang hindi kumukurap na para bang first time ko siyang makita. May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya na biglang namula sa sarili. Umiling ako, hindi lang ako makapaniwala Gabriel, nag-top ka sa exam nang hindi man lang nag-aral. Ngumisi si Gabriel, pinakitaan ako ng perpektong set ng mapuputing ngipin. Sabi ko sa'yo genius ako. I rolled my eyes heavenward pero hindi ako nagsalita. Hindi ako maaaring hindi sumang-ayon sa kanya sa puntong ito. Monica. Ano? Putol ko, sobrang lapit niya sa mukha ko. I wonder kung tinutokso niya ako. Don't forget our date tonight. Prepare your sexiest outfit. A date with Gabriel. Ang pag-iisip ay nagpagulong-gulong sa akin nang maupo ako sa tabi niya sa driver's seat habang nagmamaneho siya, nakatuon ang atensyon niya sa kalsada. Iniisip pa lang kung ano ang posibleng mangyari habang nakikipag-date sa kanya ay parang baliw na ang tibok ng puso ko. Kahit gaano ko na siya nakasama, I still get the same uncomfortable response every time he's near. Para akong teenager at hindi 23 years old na babae. Namumula ka, Monica, pinagpapantasyahan mo ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? I snapped in shock and discovered he was looking at me. Of course not. I'm thinking about other things. Depensa ko at ibinaling ang ulo ko sa bintana ng sasakyan. I'm not convinced. Ngumiti siya at itinuon ang paningin sa daan. Iniisip mo yung date natin di ba? Damn, may magical powers ba siya? Nabasa ba niya ang nasa isip ko o masyadong halata ang kilos ko? No, I'm not. Sagot ko, pinananatili ang tuwid na mukha at naka-cross arms sa dibdib ko. Well, hindi kita pipilitin na sabihin ang totoo.
Sagot niya na may misteryosong ngiti sa labi at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi na nagsalita pa si Gabriel at ganun din ang ginawa ko. It's better this way since nahihiya akong marinig ang pang-aasar niya sa akin. Napabuntong hininga, pinilit kong itinuon ang aking atensyon sa tanawing dumadaan sa bintana, at napagtanto na ang tanawin sa walang katapusang mga bukid ay nakamamangha. Walang tigil ang Britanya na humanga sa akin sa napakagandang kagandahan nito. And to think that Gabriel was sitting just next to me makes the moment more heavenly. Sa wakas nakarating na kami sa estate. Huminto ang sasakyan at lumabas ako ng pinto para hanapin sina Elisa at Faith Viena. Nadatnan ko si Elisa na nakaupo sa bench sa labas ng hardin kasama si Faith sa kanyang mga bisig. Congratulations Bea for landing on the 18th spot. You made us so proud of you. Bati ni Elisa nang huminto ako sa harapan niya. Tumayo siya sa kinauupuan niya at iniabot sa akin ang anak ko. Salamat, Liz, bulong ko, dumapo ang isang malambot na halik sa noo ni Faith na nagpangiti sa kanya sa sarap. Well, aside from you I needed to congratulate Gabriel as well. He ranked first, di ba? Medyo nabigla sa kanyang kaalaman tungkol sa exam, tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Nakangiting sagot ni Elisa saka siya humagalpak ng tawa. I work as a part-time admin assistant to one of the professors, and I helped her check the exam sheets. Nag-type pa ako ng top-notcher list para sa kanya, that's how I found it out. Sagot niya na kumikinang ang mga mata sa amusement. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi na nakakagulat kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, katwiran niya. Inilibot ko ang paningin ko sa langit. Ilang araw nang nililibang ni Elisa ang sarili. Siguradong natutuwa siyang panuurin akong nagtatampo kapag naisip kong bumagsak ako sa exam. I'm sorry, Monica, sincero niyang sabi. Nawala ang kislap ng amusement sa kanyang mga mata. Mukha siyang nag-aalala. Nanlambot ang mata ko. I smiled to assure her na hindi ako galit sa kanya. Nawala ang pag-aalala sa mukha niya at sinamaan niya ako ng tingin. Oh, bulalas ni Elisa na nanlalaki na ang mga mata na parang may naalala. Geez, muntik ko nang makalimutan. Sabi ni Madam Stella gusto ka daw niyang makausap sa library. Nagtataka ako kung bakit niya ako ipatawag doon. I asked absent-mindedly as I rocked my daughter into my arms. She looked adorable in her pink baby clothes. Napakabango din niya. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakatingin sa kanya. It's about the Ravenwood Ball tonight, which Madam Stella was supposed to attend. Unfortunately, nilagnat siya at hindi siya makaka-attend dito, kaya naghahanap siya ng representative. Ipinaliwanag ni Elisa na ginagawa ang lahat para maalala ang pag-uusap nila ni Madam Stella noong araw na yun. Nalipat ang tingin ko sa best friend ko. At ano ang kinalaman nito sa akin? Well, I think she will ask you a favor to attend the Ravenwood Ball on her behalf. I would love to attend the ball, Bea, but that was impossible since I'll be staying tonight to finish a wedding gown. I will need to hand it to an old friend tomorrow. Bumuntong hininga siya, bahagyang lumuwag ang mga balikat. Masasabi ko na gusto ni Elisa na dumalo sa Ravenwood Ball ngunit naiwan siya sa opsyon na manatili. Hindi mo ba kayang tapusin ang gawain bukas? Kung talagang obligado akong dumalo sa ball ngayong gabi ay maaari ko na ring isama si Elisa. It would be boring without her company. Umiling siya, mukha siyang nasiraan ng loob kaysa kanina. Hindi ko magagawa yun kapag bukas ng hapon ang kasal. Tsaka kung sasama ako sa iyo walang magbabantay kay Faith Viena. Pero ayokong dumalo sa ball. Huminga ako ng malalim at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kung papipiliin ako, mas gugustuhin kong magpalipas ng gabi sa panunood ng mga movie sa aking laptop, kaysa dumalo sa isang gathering na magbubuwi sa akin hanggang sa mamatay. Kausapin mo na lang si Madam Stella, okay? Sabihin mo sa kanya na ayaw mong dumalo. Tumakbo ka sa library at hahawakan ko si Faith Viena para sa'yo. Wala akong maisip na sasabihin, tumango na lang ako. Maingat akong kumatok sa library. Nang makarinig ako ng sagot ay piniit ko ang knob at pumasok sa loob. Umupo si Madam Stella sa kanyang swivel chair. Ang ilong niya ay kasing pula ng kamatis. Maging ang kanyang mga mata ay namumula rin na para bang kinusot niya ito ng mariin. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakalugay ang kanyang palaging perpektong pagkaayos ng buhok, at ang mga alon ay bumagsak sa kanyang mga balikat sa isang gusot na paraan. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Ang pag-iisip na pinilit ni Madam Stella ang kanyang sarili na magtrabaho sa kanyang opisina ay pumuno sa akin ng pakikiramay. Oh, I've been waiting for you, Beatrix. Look, I prepared your gown for tonight. Mabilis na bumangon si Madam Stella sa kanyang kinauupuan at nawalan ng balanse. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa upuan para pigilan ang sarili na mahulog. Tumakbo ako sa gilid niya, nag-aalala sa kalagayan niya. You should not force yourself, Madam Stella. You should be in bed and rest. Silly, I'm fine. Don't mind me.
Matigas na sagot niya, sabay ngiti sa mga protesta ko. Geez, ito ay higit pa mahirap kaysa sa naisip ko. I have no option but to go along with Madam Stella's plans para hindi siya mag-alala. Napakahalaga sa kanya ng Ravenwood Ball at hindi ko siya kayang pabayaan. Look Bea, I made this special for you. Sana magustuhan mo. Iminuwestro ni Madam Stella ang matangkad na manikin. Sinundan ko siya ng tingin at sa unang pagkakataon, namulat ako sa scarlet gown na suot ng manikin at bumagsak ang pangako sa sahig. This is beautiful. Napabuntong hininga ko nang tumakbo ang mga daliri ko sa mga gems that decorated the gown. It would be a shame not wear this tonight, especially because Madam Stella worked hard for the finishing touches, so I could wear this great masterpiece. I know it will look good on you Bea. It will complement your milky white skin. I'm excited to see you wear this go. To meet him. Oh, I'm sorry. Nahihiya niyang sabi. Pinunasan niya ng panyo ang ilong niya. Sa tingin ko kailangan mo nang magpahinga. I'm fine Bea. Don't worry about me. Giit ni Madam Stella sabay lipat sa kanyang masterpiece. Ang kanyang mga kuko na pininturahan ng gold ay dumula sa tela na may kinang ng kasiyahan sa kanyang mga mata. I will attend the party in your behalf, Madam, but please don't make me worry. Napatingin siya sa ekspresyon ko, at saka bumuntong hininga. Maraming salamat, Beatrix, sabi niya sabay kinuha ang kamay ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Napakahalaga ng party. Ang mga maharlikang pamilya mula sa lahat ng dako. Britannia will gather around Ravenwood Mansion. I couldn't allow that. I have no one to attend on my behalf. Naiintindihan ko po, Madam. I gave her a soft reassuring smile as she let my fingers go. Well then, I must rest now. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang kanyang panyo at bumahing. Nakausap ko na si Gabriel at pumayag siyang samahan ka sa ball. Parang nag-aatubili siya noong una pero pumayag naman siya pagkatapos kong ipakita sa kanya ang gown na isusuot mo ngayong gabi. Pupunta na ako sa kwarto ko. Nagmamadali siyang lumipat sa pinto at sinundan ko siya. Nakahinga ko nang maluwag ng dumiretso si Madam Stella sa kwarto niya. Nag-aalala ako na pipilitin niyang magtrabaho sa library kapag halatang kailangan niya ng magandang pahinga. She's overworked but she seems not to mind since she's too focused on her goals. Natuwa lang ako na sinundan niya ako nang sabihin ko sa kanya na kailangan niyang magpahinga. Wala si Gabriel sa garden nang tumingin ako sa bintana ng second floor. I wonder kung nasaan siya. Kailangan ko siyang makausap. Bumaba na ako sa living room pero walang bakas na nasa loob siya. Dapat nasa loob siya ng kwarto niya. Umakyat ulit ako at dumiretso sa pinto at kumatok. At dito na po, nagtatapos ang part 44 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.